Hi guys, napakainit pa rin, Friday. Oh my god, napakainit. Well, ngayon pa lang magla-lunch. My lunch is ito po. Ano ba yan? Short spoon with rice, garlic rice sa pautsin. Anak mabili. Ito na lang. Napakainit guys. Ang daming tao sa Quiapo. Pero okay lang kasi nakapasok pa ako dun sa loob. Tsaka nakahawak ako sa puong Nazareno dun sa likod. Pila pala dun sa likod na. Dun sa may gilid ng ano ba yan? Basta dun sa gilid. Dun yung pilahan. Tapos nakaupo din ako. Siyempre, pinagdasal ko yung sarili ko. Kasi guys, nandi-depress ako. Ewan ko bakit. Ako alam. Nalulungkot. Pero okay naman yun. Basta, makasimba. Mahugot na tayo ng energy from God. Kasi nga, plastic pa pala to. Pag always give tayo ng energy, ng advice sa iba, tas yung sarili natin, yun. Uubos. Kailangan recharge tayo ng lakas sa Diyos. Shark skin. Dati 85 lang. Ito ngayon 100 na. Ang order. Tapos yung buko nila dati 35, 40, 50 na ngayon. Nakalang sila. Sabi. Anyways, kanina may nakasakay ako sa jeep. Dalawa silang, parang hindi ko alam kung parang meron silang diferensya. Pero mag-asawa sila. Akala ko sinabihan ako ang ganda ko. Yung pala sabi, penging barya. May nga barya. Tapos ang full. Sabi ba naman? Huwag kang tingin ng tingin dyan sa, labas. Kanina kapatingin ng tingin. May diferensya yung babae sa mata. Parang gusto kong tumawa, pero ayokong tumawa. Kasi siyempre, diba? Alam ko may diferensya silang dalawa eh. Hana tsaka laban tawagan nila. Diba? Nakakatuwa. Na kahit mahirap ang buhay, pwede magmahalan. Diba? Hindi. Siguro nakikita nila sa mata ko yung matawa. Kasi tumitingin sila sa akin. Nakakatuwa lang. Pero ingit match, no? Basta Friday, Quiapo. Kaya minsan, pag maraming tao sa Quiapo, Santa Cruz ako nag-church. Kasi alam ko makapagkit-kitan. Pero pag alam ko kaya kong makapasok sa loob sa Quiapo, or nagdasal ako yun, no? Sana, sa labas pa lang ako, nagdasal ako. Ako makapasok ako. Yun, nakakapasok ako talaga. Diba ko ni Jesus eh. Naalala ko kasi na nag-iinip ako niya na tumayo yan. Di ba kinuwento ko na sa inyo? Naghahanap ako ng yung kung saan ako magsisimba talaga. Yung Santo Sepulcro na nakalagay yun, tumayo yun. Sabi sa akin, dito ka. Kaya, dyan ako nagsimba. Kaya dyan ako gumaling ng bata pa ako yan. Nakwento ko na ba yun sa inyo? Diba? Yung bata pa kasi ako may diferensya ako sa buto or sa legs pa yun. Yung legs ko kasi buto ko dito sa hips nakahiwalay. So pag ini-x-ray siya, nakahiwalay siya.
kailangan daw lagyan ng bakal para magdugtong kasi hindi daw makakalakad, magiging ano daw ako, parang may diferensya sa paglakad or ano. Pero ngayon naman talagang may konti pa rin akong ano sa pero nakakalakad naman na maigi. Yun, nagdasal nanay ko dyan sa Nazareno nung tumod siya. Wala pa daw 9 days. Pagka-check daw ng doktor sa akin, nagkaroon daw ng laman yung hips ko. So, hindi na ako inopera, hindi na ako nilagyan ng bakal. Yun yung kamirakulous yan, yung Nazarene. Lagi nung nagkasakit yung asawa ko before, hindi na ako humili na kagalingan. Yung last lang talaga, hindi na siya gumaling. Kasi may nangyari naman kasi doon. Pero sabi sa akin, gagaling talaga siya. May hindi inaasahang pangyayari na nangyari sa kanya. Ayoko nang balikan, pero alam kong pinagaling siya ng Diyos. Kasi nung huling sabi niya sa akin, nakalunok na siya. Kaya, tuwan-tuwa ako noon. Pero may nangyari, hindi maganda. Pero bahala ng Diyos kung sino man yung nagpaiksi ng buhay na asawa ko. Siya na yung bahala, diba? Kasi kung boyfriend, kasama ko pa yun. Ngayon pa kaming plano. Pero busog na ako, guys. Yung kasama 30 na. Kasi bumili rin akong gulay. Mas mura gulay sa Quiapo, diyan kayo bumili. 50-50 yung 50 yung pepino, 50 yung pamili ko lettuce, ayan, yung mga sibuyas 50 rin, may 20, may 30, may 50. Bakit bumili? Tsaka yung mga dried fish, meron din sila dyan. Lahat naman meron sa Quiapo. Nabibili nyo lahat. Yun pala yung tungkol sa Migsayo. Spreading the good news to others. Kaya, yun, mission natin, share natin. Tsaka yung bansa natin, pagdasal natin, guys. Kasi tingnan nyo naman, dami nagkakagulo na nga. Imbis na maging maayos na lang, di ba? Magandahin na lang yung bansa natin. Saka mag-usap sila na maganda para undag bansa natin. Hindi yung away ng away. Sila lang naman nakikinabang ng pera ng bansa. Hindi naman kasi nga diba may mga cut sila dyan, hindi man tayo nabibintang pero diba obvious naman sinasabi. Yan ang yayaman nila yun. Sana all hindi, pagdasal natin na huwag sila matib sa mga ganyang bagay kasi lahat naman yung pansamantala lang. Bigyan nila yung tama para sa tao. Pwede naman sila mag ng konti, pero ang sobrang malaki or malami talaga, yun, foul na yun. Kasi public servant sila, ibig sabihin servant, may servant nagsisilbi, dapat magsilbi sila na maayos sa bansa natin. Kaya yun lang guys, sana may maayos bansa natin. Huwag na nila ituon sa mga ganun-ganun, kundi ituon na lang nila yung paano yung mga maganda magagawa, diba? Yung umayos ang katahimikan, pangkalusugan, pangkabuhayan, diba? Patayo na sila mga bahay, hospital yan. Tapos yung mga hanap buhay kung pwede doon na rin mismo sa lugar nila, parang hindi na-aayos. Yun kasi sa ibang bansa, nag-iisip sila ng magagandang bagay para sa kaunod ang bansa nila, hindi para sa sarili lang. Dito kasi mostly inuuna sarili, diba? Hindi naman lahat, pero parang halos mahirap pa rin ang bansa natin. Third world country pa rin tayo. Samantalang umufog na
tayo, parang pa-backwards. Kaya, pagdasal natin, bansa natin umunlad. Yan, ako nasama ko sa dasal ko yan parate. Sama po natin para, kasi kawawa na yung mga susunod generation, di ba? Sila yung magsasuffer pag hindi naayos tong bansang ko. Wala tayo sa mundo, nakikita pa natin sila naghihirap. Siyempre, hindi natin gusto yun, di ba? Kaya, always pray. And God bless. Bye-bye.